Kahit naman Sabado, ipinatawag po ng Department of Justice ang mag-asawang Diskaya para magsumite ng mga dokumento kaugnay ng flood control scandal. Sa harap ng media, nagawa pang mag-figure heart ni Sara Diskaya. Isang kilos na agad pinalagan ng ahensya. Nang muling dumating si Diskaya sa DOJ nitong Lunes ng hapon, napagsabihan siya. Si Margot Gonzalez sa balita. Big deal para sa Department of Justice o DOJ ang finger heart gesture ni Sara Diskaya noong Sabado habang nag-turnover ng mga dokumentong kaugnay ng flood control scandal. Nang tanongin ng media kung kamusta siya, Kumusta po? finger heart ang naging sagot ng kontratista. Isang bagay na hindi pinalagpas ng DOJ. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na pagpapakita ito ng kawalan ng seryosong pakikipagtulungan ng mag-asawa sa investigasyon. Kasamaan nila ito sa kanilang assessment kay Diskaya bilang protected witness. Sa muling pagdating ni Mrs. Diskaya sa DOJ nitong Lunes ng hapon, kasama ang kanyang asawang si Curly Diskaya, kapansin-pansing nagmamadali ito at hila pa ang kanyang abogado papasok sa gusali. Iwas na rin siya sa pagbibigay ng gestures o pahayag sa media. Siyempre hindi maganda kasi this is a serious thing This is not a photo op. Parang naalala ko yung Alice Gore. Nung nakipag-picture sila, di ba? Kay Alice Gore yung NBI. Parang gano'n yun. Very awkward yun. Ayon sa DOJ na pagsabihan si Diskaya, ngunit hindi ito nagsorry. When I asked those that talked to her, parang hindi naman siya apology. There was more of an explanation of why she did what she did. She said something about it being connected to her campaign. But we're not in campaign period anymore. This is an investigation, not a campaign. Kaya siguro, again, we would like to remind all those persons involved to act accordingly, no? To behave, because this is one of the deepest issues that the country has to face. And Ipatatawag ng DOJ ang mga kongresistang idinawit ng mag-asawang Diskaya para sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kung hindi sila haharap, ipasusupi na ang mga ito. Kailangan daw sumailalim sa validation ang mga ibinunyag sa kanila ng mag-asawang Diskaya. We will invite them first. We'll let the NBI invite them. If they do not show up, then we will have the NBI subpoena them. May subpoena powers din naman niya. Kasi sila active active investigation to of charges in sworn statements. So the NBI as a law enforcement agent has the power to investigate these charges. Ayon naman kay DOJ spokesperson Miko Clavano, may mga bagong impormasyong ibinunyag sa kanila ang mga Diskaya. Ang nalalaman ng mga Diskaya, hindi raw ganun kalaki kung ikukumpara sa ilang mga protected witness. yung kanilang kwento ay nationwide po eh. That's what puts them in quite a unique position to be able to tell us kung ano talaga ang pattern dito sa flood control issue na ito, no? Unlike those that are from Bulacan, Bulacan lang talaga ang pwede nilang sabihin. That's the only thing that they know, so that's the only thing also that they can say. What's interesting with the Diskayas is that they've seemed to have dealt with a lot of the regions in the country. And so it gives us a better picture, a bigger picture of what really happens all around nationwide. Samantala, naghain na ng irrevocable resignation si ACO Bicol Representative Saldico pati sa dokumentong natanggap ng Kamara. Ang kay Secretary Boying Rimulya, hindi na siya nagulat at inaasahan na rin niya na hindi makikipagtulungan sa investigasyon ang kongresista. I kind of expected that. Kasi ayaw niya nang maobliga ng Congress. We will wait for his warrant so we can have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. Hindi mo paparandam yan. Bakit? He'll be a fugitive. Bakit po, sir? Wala. Di ba ganyan talaga? Pag may problema ang tao, lumayas. May problema yun. Fugitive, sir. Yun. So far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.